Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1101 hanggang 1120. Kabanata 1101. Malamig na sinulyapan ni Alban si Jasper ng loudspeaker ang tawag. Napuno ng panunuya ang kanyang tingin. Hindi lang si Alban. Maliban kina Jasper at Henry, tila ang iba ay pumanig kay Jasper at naghihintay na makita siyang tanga. Tila ito ay isang tiyak na kinalabasan. Napabuntong hininga ang lahat habang hinihintay na magsalita ang nasa kabilang dulo ng tawag. Makalipas ang ilang segundo, umalangaw-ngaw ang boses ng isang lalaki mula sa mga speaker. Gayunpaman, sa halip na ang pananabik at kasiyahang inisip ng mga tao, ang boses ng lalaki ay napuno ng takot at hindi paniniwala. Mr. Ball, ipinasa namin ang ulat, ngunit hindi ito natuloy sa aming plano. Bumilis ang tibok ng puso ni Alban. Ngunit bago pa man siya makapagsalita ay nagpatuloy na ang kausap. Sinabi ng pamahalaang lungsod na ang buong disenyo at proseso ng pagtatayo ng World Financial Center ay mahigpit na sumunod sa wastong pamamaraan at inaprubahan ng parehong mga profesional na club sa Waterhoof City at ng National Design Institute sa Swallow Capital. Sinabi niya na walang paraan na maaaring magkamali sa ganoong kalaking proyekto. Ang puso ni Alban ay nagsimulang tumibok ng hindi maayos at siya ay nagngangalit. Hindi pwede, kung walang iba kundi para sa kapakanan ng kahinahunan, ang isang ulat mula sa isang makapangyarihang tungkulin ng arkitektura at disenyo tulad ng sa amin ay dapat pa ring nagdulot ng. Ang konstruksyon ay pansamantalang ihinto at ganap na imbestigahan kahit na ang unang proseso nito ay pinangangasiwaan. Yun din ang sabi ko, pero ang city government, sabi nila. Habang ang taong nagsasalita ay hindi pisikal na naroroon, ang lahat ay masasabi sa kanyang tono na siya ay takot na takot. Nagalit si Alban nang magsimulang mautal ang kanyang nasasakupan sa mga panahong darating. Ano bang pinag-uutol-utol mo? Diretso sa punto. Ano ang sinabi ng pamahalaang lungsod? Nagpapasalamat ang pamahalaang lungsod sa iyong sigasig, Mr. Ball, at makipag-ugnayan sila sa JW Real Estates upang tipunin ang isang grupo ng mga eksperto upang suriin ang disenyo at plano ng pagtatayo ng gusali. Gayunpaman, ang konstruksyon ay magpapatuloy sa proseso ng pagsusuri na ito. Nang marinig niya ito, malapit nang magluwa si Alban sa galit lalo na nang marinig niyang sinabi niyang salamat sa iyong sigasig. Mahigit 40 taon na siya sa mundo ng negosyo at nakikibahagi siya sa mga komersyal na laban sa lahat ng laki. Si Alban, na laging nananalo bago ito, ngayon ay nakaramdam ng kaba. Huminga siya ng malalim at sinaman ng tingin si Jasper. Hindi niya alam kung saan nagkamali para sa buong sitwasyon na naglalaro ng kakaiba. Hindi lang si Alban, napatulala ang iba. Paano magiging ganito? Ito ay walang katuturan kahit na ano ang iniisip ko tungkol dito. Sabi ng lalaking nakatitiyak na ititigil ang construction site ni Jasper na may pagtataka. Anong malaking tulong ang ibinigay ni Jasper sa pamahalaang lungsod? To the point na willing silang ipagpatuloy ang construction kahit nasa ganoong sitwasyon. Mag-ingat ka sa iyong mga salita. Huwag basta-basta magsasabi ng mga ganyan. Siguradong nagsisinungaling si Jasper sa pamahalaan ng lungsod. Eksakto. Iyon lang ang paliwanag. Kung tutuusin, magiging malaking gulo kung may mali sa gusaling ito. Ito rin ay isang ulat mula sa isang kilalang opisina ng arkitektura sa buong mundo. Ngunit sa halip na itigil ang pagtatayo, nagpapasalamat pa ang pamahalaang lungsod kay G. Ball sa kanyang sigasig. Ito, nakakainis. Anong ginagawa mo ngayon, Mr. Ball? Tanong ng lalaki sa kabilang linya, malungkot, galit ang tono nito. Wala po. Ano pa? Ibinaba ni Alban ang telepono ng may dagandong, nakaramdam na siya ng kahihiyan ngayon. Halos hindi makontrol ni Henry ang kanyang tuwa at sinabi niya kay Alban, alam mo, sa palagay ko ay dapat talagang bigyan ka ng pamahalaang lungsod ng Waterhoof ng isang Enthusiastic Citizen Award, matandang lalaki. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 11:02. Lahat ng pagsisikap na unggoy at tumalon-talon, ngunit hindi ka nila binibigyan ng oras ng araw. Hahaha, talagang nakakatawa. Namula ang mukha ni Alban at tumingin kay Henry. Naiintindihan niya ang nangyayari habang malamig na nakatingin kay Jasper, the Law family. Panipi. Kalmadong nagsalita si Jasper, I wonder kung interesado ka pa rin sa aking MP5 patented na teknolohiya, Mr. Ball. Naikuyom ni Alban ang kanyang panga. Siya ay nagalit at nagkaroon ng gana na punatin si Jasper. Sa tingin mo ba napakalakas mo, Jasper? Paano kung mayroon kang tulong ng Law family para malampasan ito, ha? Ipinapangahas kitang magtago sa likod ng pamilya Law magpakailanman. Humalaklak si Jasper, eto ang hindi ko maintindihan, Mr. Ball. Kung may mga kaaway sa negosyo, ano ang masama sa pagkakaroon ng mga kaibigan? Kahit na ang Allied Powers sa WW2 ay naglalayong pagsamahin ang kanilang lakas. Kung makakasama mo si Gale para i-set up ako, ano bang masama kung humingi ako ng tulong sa iba? Tumawa ng mahina si Alban at sinabing, sige, ikaw na bata. Panalo ka sa pagkakataong ito, ngunit marami kaming oras. Gusto kong makita kung napakaswerte mo pa rin sa susunod. Sa tingin ko hindi mo naiintindihan, Mr. Ball. Tamad na lumakad si Jasper kay Alban at Sam Andel sa kanyang personal na espasyo. Kasalukuyang walang ekspresyon si Alban at malamig ang mukha. Ako, si Jasper Lane, ay hindi kailanman naging isang taong hindi lumalaban pagkatapos matamaan. Marahil ay dapat mong isipin kung paano ipagtanggol ang iyong sarili laban sa aking paghihiganti, Mr. Ball. Umikot ang ekspresyon ni Alban at galit na galit siyang natawa sa panunuya. Sa tingin mo kaya mo dahil minsan lang nailigtas ka ng Law family? May sapat ka bang kakayahan para maghiganti sa akin? Sigurado akong mahahanap mo ang sagot dyan sa lalong madaling panahon, Mr. Ball. Mahinahong sabi ni Jasper. Sinulyapan niya ang ulat sa kamay ni Alban at mapait na ngumiti, may mali sa opisinang ito na biglang gumawa ng walang katuturang tinatawag na evaluative report. Magsimula tayo doon, kung gayon. With that, tinawagan ni Jasper si Grant. Ay, Lane, ang dati kong kaibigan. Gabi na siguro sa Summerland, may problema ba? Tuwang-tuwa ang tono ni Grant sa telepono. Dahil nakakuha ng $100 milyong mula kay Jasper, ang impluwensya ni Grant sa kanyang koponan ay tumaas din ng husto. Makikilala rin ang katanyagan ni Grant sa buong mundo kapag naitayo na ang World Financial Center sa hinaharap, kaya't iginagalang niya si Jasper ng may lubos na paggalang. May dala akong business proposal. Interesado ka ba sa merkado ng arkitektura at disenyo ng Harbor City? Mahinahong tanong ni Jasper. Sobrang-sobra, pero itong industriya natin ay napaka-teritorial. Kung tama ako, ang Harbor City ay nasa ilalim ng teritoryo ng General Office at sila ay isang grupo ng mga napakasamang tao. They're willing to do anything for the sake of money, kaya hindi ako ang unang lalabag sa rules, sagot ni Grant. Ayos lang. Sa pagkakaalam ko, ang pinakamalaking uri ng iskandalo sa industriya ng arkitektura at disenyo mo ay ang paninirang puri sa mga disenyo ng iba para sa pera, tama ba? Ang pamahalaan ng Waterhoof City County ay nakatanggap lamang ng isang ulat mula sa General Office na nagsasabing mayroong malaking pagkakamali sa disenyo ng World Financial Center na maaaring maging sanhi ng pagbagsak ng pangunahing gusali. Eto, binigyan lang kita ng dahilan, mahinahong sabi ni Jasper. Natigilan si Grant, then he fumed, ganyan na ba ang yabang ng mga tao sa General ngayon? Rank 7 pa lang sila sa mundo. Gusto ko ng ebidensya, Lane. Mag-email ako sa iyo ng ebidensya sa lalong madaling panahon, at makikipagtulungan din sa iyo ang mga tao sa Harbor City, mahinahong sabi ni Jasper habang pinagmamasdan ang sobrang asim na ekspresyon ni Alban. Haha, Lane, padadalhan kita ng magandang regalo kung ito ay isang tagumpay. Itinaas ni Jasper ang gilid ng kanyang mga labi pagkatapos niyang ibaba ang telepono at tinanong si Alban, alam mo ba kung paano ko nakuha ang aking unang halaga ng pera? Si Alban ay nanatiling walang kibo. Mabagal na sagot ni Jasper, na parabang nagtanong siya ng retorika, the stock market. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1103. Tinatakot mo ba ako ang si Treasures Group, Jasper? Napangisi si Alban at sinabing, ignorante ka talaga.
Ang Sea Treasures Group ay kakalista pa lang sa Harbor Stocks 2 taon na ang nakakaraan at ang presyo ng share nito ay doble sa presyo ng pag-isyo nito sa pagtatapos ng unang araw. Ito ay palaging ang pinakamakapangyarihang komprehensibo, mainland, pampublikong nakalistang grupo sa Harbor Stocks. Sa tingin mo malakas ka para maapektuhan ang Sea Treasures? Panipi. Ang mga salita ni Jasper mula kanina ay may kontrol sa sitwasyon. Dahil walang nakaisip na makakaiwas siya sa bitag na maingat na inilatag sa kanya ni Alban ng napakadali. Gayunpaman, nang ihayag ni Jasper na nilayon niyang i-target ang Sea Treasures Group, ang lahat ay nagsimulang tumingin kay Jasper sa bahagyang pagkabigo. Masyado pa siyang bata, kung tutuusin. Ang Sea Treasures Group ay higit pa sa kanyang kakayanin. Eksakto. Ang Sea Treasures Group ay nagkaroon ng higit sa 40 bilyong turnover noong nakaraang taon at isa ito sa pinakakumikitang pribadong pag-aari ng mainland na negosyo sa Harbor Stocks. Siguradong baliw si Jasper kung sa tingin niya ay kaya niyang atakehin ang Sea Treasures Group. Haha, di ba sabi niya sa stock market siya unang kumita? Siyempre, maghihiganti rin siya sa pamamagitan ng stock market. Sa kasamaang palad, ang lahat ng kanyang pagsisikap ay magiging walang saysay. Tila walang narinig si Jasper sa mga komento sa paligid niya. Gayunpaman, nagalit si Henry, at pinandilatan niya ang mga taong nagbigay ng pinakamasakit na komento. Icily said Henry, tapos na ba kayong mga abala sa daldal? Lahat ng tao rito ay may bibig, ngunit nakikita mo ba silang patuloy na nag-iingay? Ipagpatuloy mo ang pagyayakap at sisirain ko ang buwang iyon sa iyong mukha. Ang mga taong iyon ay nakaramdam ng galit mula sa kahihiyang ito matapos silang mapag-alitan, ngunit ang mga nakaraang kaso ay humadlang sa kanila na kumilos kahit gaano sila galit. Kaya naman, lahat sila ay umaliw sa kanilang sarili sa pamamagitan ng pag-uulit sa loob na sila ay isang marangal na tao sa mataas na uri ng lipunan at na hindi nila kailangang maging kalkulasyon sa walang pakundangan na nabubuhay mga pagkakatawang tao ng mga demonyo. Samantala, si Alban naman ay patuloy na nakatitig kay Jasper. Narinig mo ba sila Jasper? Ang sinabi nila ay dahil lamang sa buong lakas ng Sea Treasures Group. Hindi ka mangangahas na salakayin ang Sea Treasures Group. Haha, maaari mong subukan, ngunit kung sa huli ay masisira mo ang iyong sarili, huwag mong sisihin ang isang senior na tulad ko na hindi ka binalaan ng maaga. Sa totoo lang, napakalakas ng Sea Treasures Group noong panahong iyon. Maaaring hindi ang kanilang market value ang pinakamataas, ngunit ang kanilang mga ugat ay makapal at malawak. Bilang isang komprehensibong grupo na nakikitungo sa mga pisikal na negosyo, ang Sea Treasures Group ay napakahusay sa negosyo, habang ang kanilang pag-unlad sa iba pang nauugnay na mga industriya ay hindi dapat kutsain. Ang mga pagbabahagi ng naturang negosyo ay tinatawag ng mga mamumuhunan na mga blue chip na stock, at nararapat na hawakan. Dahil ang kumpanya ay may malaking kasaysayan ng pagganap, ang presyo ng bahagi ng naturang kumpanya ay hindi karaniwang bumababa. Kahit na nangyari ito, ang anumang mga oscillation ay susunod sa mas malaking trend ng merkado, at hindi ito mawawalan ng sapat na pera upang hilingin sa kanila na mag-pull out sa merkado. Napakahirap sirain ang isang kumpanyang tulad nito. Gayunpaman, tiwala si Jasper na magagawa niya ito. Ito ay salamat sa kanyang natatanging bentahin ng pagkakaroon ng mga alaala ng kanyang nakaraang buhay. Malinaw na natatandaan ni Jasper na noong taong 2001, ang pamahalaan ng bansa sa wakas ay nagkaroon ng sapat sa lahat ng makulimlim na negosyo na naganap sa industriya ng parmasutiko. Ang mga pharmaceutical sales representative na ito ay magtatago sa gitna ng mga medikal na kawani ng ospital, na nagiging dahilan upang ang gamot na binili sa mga ospital ay 2 beses na mas mahal kaysa sa parehong gamot sa mga normal na parmasya sa labas. Ang ilang mga doktor na walang propesyonal na etika ay magrereseta pa nga sa mga pasyente na may mataas na komisyon na rebate na gamot, na ganap na binabaliwala ang kanilang epekto sa paggamot. Kaya, isang patakaran ang inilabas, na tumatama sa sistemang medikal sa bansa na parang bagyo. Ang windstorm na ito sa kalaunan ay tinangay ang 80% ng mga pharmaceutical enterprise sa bansa. Sinimulan ng Sea Treasures Group ang kanilang negosyo sa pamamagitan ng mga pharmaceutical, at hanggang ngayon, ang industriyang ito ay nananatiling pangunahing pinagkukunan ng kita. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1104. Ang sektor ng parmasutiko ng Class A shares ay bumagsak ng 50% noon.
Habang ang si Treasures Group ay nataman ng husto sa Harbor Stocks, ang negosyo ay naging mas malala para sa kanila pagkatapos dahil nanatili silang tulog kahit hanggang sa muling pagkakatawang tao ni Jasper. Ngayong tama na ang oras at si Jasper ay nagkataong nasa ganitong masamang sitwasyon, determinado siyang gamitin ang pagkakataong ito para maalis ang si Treasures Group. Kung tiwala ka, Mr. Ball, sa palagay ko kailangan lang nating makita ang buong lawak ng aking kakayahan, malamig na sabi ni Jasper. Ngumuso si Alban at itinaas ang kamay para sandutin si Jasper. Huwag mong isipin na ikaw ay nasa itaas ng batas dahil lang sa may sumusuporta sa iyo, binata. Paano kung tumaya tayo? Kung nagawa mong bumaba ng 20% ang aking mga treasurers, nang mag-isa at walang suporta ng pamilya ng batas, ikaw ang mananalo. Bilang isang taya, bibigyan kita ng isang bagay na maaari mong hawakan sa ulo ni Gale kung manalo ka. Kamusta ang tunog na iyon? Tinaas ni Jasper ang kanyang mga kilay at mahinahong sinabi, ang bait mo na ibenta ang iyong kasamahan kahit sa publiko, Mr. Ball. Katim ko ang pa ako. Napangisi si Alban. Ako ay mula sa Theo Chamber of Commerce habang si Gale ay mula sa Haddox. Palagi kaming magkaaway sa magkasalungat na dulo. Nagtulungan lang kami para sa iisang layunin. Para maalis ka, halimbawa, siya ay nakikinabang, habang ang aking buhay ay nagiging mas madali, yun lang. More to the point, hindi naman sa tingin ko ay makukuha mo rin ang intel na ito. Gayunpaman, ang parehong panuntunan ay para sa iyo. Kung matalo ka, ililipat mo sa akin ang teknikal na pananaliksik ng MP5 ng libre. Ngayon, sa wakas ay ipinakita ni Alban ang kanyang kasakiman. Siya ay hindi kailanman sumuko sa kanyang pagnanais para sa MP5 patented na teknolohiya. Deal. Kalmadong tumanggaw si Jasper. Maghihintay ako, ngini siya ni Alban. Hindi sumagot si Jasper. Tiningnan niya si Henry at tumalikod na ang dalawa para umalis. Lahat ng tao sa kwarto ay nakatingin kay Alban ngayon. Pambihirang mapagmataas ang lalaki. Sa ganang kanya, walang paraan si Jasper na mapababa ng 20% ang presyo ng share ng si Treasures Group. Kahit na kaya niya, ito ay sa tulong ng pamilya ng batas. Walang ideya si Alban kung gaano kahalaga ang pamilya Lo kay Jasper. Gayunpaman, ang kanilang pagpasok upang maiwasan ang pagkaantala sa construction ay isa ng napakadelikadong babala. Kaya naman, binalak ni Alban na pukawin si Jasper dahil hindi makahingi ng tulong ang lalaki sa pamilya Lo. As far as Alban was concerned, if he did this, then Jasper was dead meat and the man's future will be wrapped around his pinky. Haha, Jasper, wala nang takas dito ngayon. Bulong ni Alban sa sarili. Sabay na bumaba sina Jasper at Henry. Pupunta ka lang ba talaga? Magsasalita pa sana si Henry nang lumingon siya para makitang may tinatawagan si Jasper. Kaya naman, mabilis niyang tinakpan ang kanyang bibig. Nakonekta ang tawag nang wala sa oras. Nakangiting binati ni Jasper ang taong nasa kabilang dulo ng tawag. Old Master Hurlbut, sana hindi ko na inistorbo ang pahinga mo sa pamamagitan ng pagtawag ng hating gabi. Nanlaki ang mata ni Henry nang marinig niya si Jasper. Ang matandang Hurlbut na ito ay kakaset up kay Jasper, ngunit heto ay binabati niya ito ng nakangiti at may paggalang. Kung si Henry ang nasa kanyang sapatos, ang pagpunta sa bahay ng matandang ito at pagsuntok sa kanyang mga pustiso ay ang pinakamabait na aksyon na magagawa ni Henry. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1105. Malayo sa pag-aaral ng isang malaking manor sa Suzzville, si Gale ay tahimik na nagmumuni-muni habang may hawak na handset ng telepono. Nawala ang lahat ng bakas ng antok sa lalaki mula nang matanggap niya ang tawag mula sa Harbor City. Hindi naman. Ang mga matatandang tao ay nakakakuha, mas mababa ang kanilang tulog. Naidlip na ako sa gabi kaya hindi ako inaantok ngayon. Sagot ni Gale na may kasamang crescent eye smile. Dapat talagang pangalagaan mong mabuti ang iyong kalusugan, Old Master Hurlbut. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming tao ang umaasa sa iyo upang maghanap buhay? Not to mention that old seniors of the business are really valuable treasures sa ating mga kabataan. Dapat kang mag-ingat ng mabuti upang matiyak na walang masamang mangyayari sa iyong kalusugan. Kalmado ang tono ni Jasper sa landline. Kumunot ang noo ni Gale pero masaya pa rin ang tono nito nang sabihin niyang,
ikaw pa rin ang pinakamaunawaing tao doon. Hindi tulad ng ibang tao na araw-araw lang ang alam galitin ako. Hindi ba maganda kung nakilala kita ng mas maaga? Nakangiting sagot ni Jasper, masyado kang mabait, Old Master Hurlbut. Hindi ko man lang may pagtanggol ang sarili ko sa maliit na negosyong meron ako ngayon. Kung nakilala kita kanina, Old Master Hurlbut, sigurado akong nilamon na ako ng buo at buhay. Kalmadong komento ni Gale, galit ka ba sa akin, tusong bata? Kakalabas ko lang sa forum conference at tama lang na mag-report ako sa iyo kahit gaano kaganda o masama ang kalalabasan. Magsisinungaling kung sasabihin ko sa iyo na hindi ako galit. Bata pa naman ako kung tutusin, kaya hindi ako masyadong bihasa at mapagbigay pagdating sa maraming bagay. Biglang tumawa si Gale. Haha, kung ganoon, tusong bata. Sabi mo nandito ka para mag-report, so paano nangyari? Mahinahong sagot ni Jasper, sa iyo, Old Master Hurlbut, masama syempre. Pero sa akin personal, hindi rin. Gayunpaman, kailangan kong magpasalamat sa iyo, Old Master Hurlbut. Itinuro mo sa akin ang isang napakahalagang aral, isang aral na tatandaan ko para hindi na ako muling magkamali. Kalmado at maluwag ang tono ni Gale. Napakaganda ng iniisip mo. Walang ganap na smooth sailing sa lipunan, kaya hindi naman masamang magkamali at matalo ng ilang beses habang bata ka pa. Tama ka, Old Master Hurlbut. Bata pa ako at kaya kong magkamali. Pero sa tingin ko ay hindi ganoon din sa iyo, Old Master Hurlbut, mahinahong sabi ni Jasper. Sumagot si Gale na may banayad ng ngiti, kung gayon, may balak kang gawin laban sa akin. Hindi eksakto, at kahit na may iniisip ako, wala namang saysay na sabihin ko sa iyo ng maaga para may handa mo ang sarili mo, di ba? Hindi banggitin na ang sitwasyon sa loob ng Haddock Chamber of Commerce ay medyo komplikado. Kahit gaano ako kawalang galang, duda ako na magiging mayabang ako para isipin na kaya kong labanan ang buong Haddock Chamber of Commerce ng mag-isa ngayon. Malungkot na sagot ni Gale nang marinig ang pahayag ni Jasper, so maaalala mo pa rin ang nangyari ngayong gabi kahit na lumaki ka na. Hindi mo ba naisip na bubunutin ko ang isang potensyal na damong tulad mo sa aking hardin bago ka tumubo? Palagi mo akong tinatawag na tusong bata, Old Master Hurlbut, ngunit kung hahayaan mo akong saglit na kawalang galang, isa ka ring tusong matanda sa akin. Dahil pareho kaming palihim, kaya hindi na kailangang magpanggap na parang sinsero ang aming intensyon. Hindi ka maniniwala sa akin kung sasabihin ko sa iyo na hahayaan ko na lang, di ba? Hindi rin ako maniniwala sa iyo kung sasabihin mo sa akin na hindi ka mag-iingat sa akin. Dahil wala sa amin ang naniniwala sa isa't isa, kung gayon hindi na kailangan ng mga kasinungalingan at mga pekeng katuwaan. Tumawag ako ngayong gabi sa napakasimpleng dahilan. Una, iulat na natapos na ang forum conference na may resulta na hindi pabor sa iyo ngunit walang kinikiling din sa akin. Pangalawa para ipaalam sa iyo na kami ni Alban ay tumaya. Sinabi niya na mayroon siyang kahinaan sa iyo na maaari kong pagsamantalahan, na labis kong kinaiinteresan. Matagal na hindi nag-react si Gale pagkatapos ni Jasper. Habang hindi nakikita ng huli ang ekspresyon ni Gale mula sa kinaroroonan niya, halos mahulaan na ni Jasper na medyo asar na ang matanda ngayon. Katulad ng sinabi niya, ang Haddock at Theo Chambers of Commerce ay magkasalungat na partido, at ang bawat panig ay umaasa sa pagbagsak ng isa. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1106. Ginamit mo siya habang ginamit ka niya ng sabay-sabay, at pareho kayong nagsama para palayasin ako. Ngayong nasali na rin ako sa larong ito, sa palagay ko ay magkakaplanuhan lang kaming tatlo. Marahil ay malalaman natin kung saan nakahiga ang ating mga tunay na kaibigan at kaaway. Natahimik si Gale hanggang sa marinig niya ang mga salita ni Jasper at same time na sumagot, paano kung magtutulungan tayo? Humalaklak si Jasper at sinabing, talagang tusong matanda ka, Old Master Hurlbut. Nakakahiya na binayaran ko na ang aking presyo at hindi ako ang uri ng tao na mahuhulog sa parehong pagkakamali ng 2 beses. At hindi ka natatakot na muli kung makatrabaho si Alban. Makahulugang tanong ni Gale. Ako nga, kaya tumawag ako ng maaga. Maging ikaw o sino man sa likod mo, Old Master Hurlbut, iminumungkahi kung alisin mo ako kaagad sa unang pag-atake. Huwag mo akong bigyan ng pagkakataong maghayganti. Sa kasamaang palad para sa inyo,
Hindi na ako ang maliit na bolsa na gawa sa kahoy na tumataob sa pinakamaliit na alon at kailangang mag-ingat na huwag nang masaktan ang sinuman. Binaba agad ni Jasper ang telepono pagkatapos niyang magsalita. Nagdilim ang ekspresyon ni Gale nang marinig ang static sa kabilang linya. Ang kanyang galit sa pagkakataong ito ay maaaring malampasan ang kanyang galit noong unang binalaan siya ni Old Master Lo. Talagang nakaramdam siya ng matinding banta sa tila kalmadong tono ni Jasper. Hindi tulad ng ibang tao, matagal nang kilala ni Gale si Jasper, at marami pang ang naging okasyon ang dalawa noon. Alam ni Gale kung gaano kadelikado si Jasper. Sa sandaling itinuring ka ni Jasper na isang kaaway, siya ay isang tao ng kanyang salita. Palaging sinisigurado ni Jasper na lubusang durugan ang kanyang mga karibal at hindi nag-iwan ng puwang para muling lumitaw ang mga tao at magdulot ng gulo sa kanya sa hinaharap. Sa sandaling ito, bahagyang nakaramdam ng pagsisisi si Gale. Hindi niya dapat sinaktan si Jasper sa maliit na isyo. Maliit na bolsa, ha? Nagsisisi talaga ako na hindi kita tinaob noon. Lumaki ka talaga mula sa maliit na bolsa na iyon, bulong ni Gale sa sarili. Kuwit, nakakapangangilabot. Agad namang nag-thumbs up si Henry kay Jasper matapos niyang marinig na nagsalita ang lalaki sa telepono at pinanood itong ibinaba ang tawag. Ang kanyang ekspresyon ay isang pagsang-ayon. Ayan na tayo. We're powerful figures, okay. Hindi na kailangang mag-ingat na huwag masaktan ang mga tao anuman ang gawin natin. Tingnan mo, natatamaan ka pa rin kahit gaano kakaingat, no? Kaya F*** kung sino ang ibang tao, sisirain natin sila kung hindi natin sila gusto. Ganyan tayo nabubuhay ng lubusan. Kinuha ni Henry ang pagkakataong ipangaral ang kanyang mga pinahahalagahan kay Jasper. Nag-inat si Jasper at sinabing, naasar talaga ako sa pangyayaring ito. Imbes na magalit ako sa pananaksak ni Gale sa akin, masasabi kong mas disappointed ako sa sarili ko dahil sa pagiging pabaya ko. Masyadong makinis ang aking landas hanggang ngayon at nawala ako sa aking sarili sa aking mga tagumpay. Nagkataon na tinuruan ako ni Gale ng leksyon sa pagkakataong ito sa pamamagitan ng pagpapakita sa akin na wala sa mga mayayamang pamilya na nasa bansa sa napakaraming henerasyon ang madaling pakitunguhan. Ano naman si Alban? Ano ang inilaan mo para sa kanya? Tanong ni Henry. Binyantaan ko na siya, kaya sisimulan ko na ang shares ng si Treasures Group bukas. Panipi. Medyo sumabog ang insidenteng ito at maraming tao ang nakatingin sa akin. Kailangan kong lumaban at kailangan kong matamaan ng husto, o ang lahat ay mag-iisip na ang aking JW ay isang madaling target at darating ang kanilang pagbaril sa pag-atake sa akin. Wala akong oras at pasensya na harapin ang mga ito ng isa-isa, kaya ang magagawa ko ay saktan ng napakalakas na pinipigilan ko ang lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1107. Ito ba ay kumikita? Naningkit ang mga mata ni Henry habang nagtatanong. Dahil nakalista si Senna sa Nasdaq at si Henry ay kumita ng malaking halaga kasama si Jasper. Mukhang na-addict ang young master na ito sa ideyang kumita ng pera. Siya ngayon ay labis na naiintriga sa anumang sitwasyon na posibleng kikitain siya ng pera. Kamakailan lang ay pinag-iinitan niya si Jasper at tinatanong kung kailan niya tutuperin ang pangakong isama siya para kumita ng malaking halaga. Gayunpaman, hindi pa ito ang tamang oras para doon, kaya hindi na ibinunyag pa ni Jasper sa kanya. Pagkatapos ng lahat, iyon ay magiging isang malaking insidente na kasangkot sa buong mundo, at kahit na baguhin ang paraan ng mundo ay patuloy na uunlad. Kaya naman, tiyak na hindi sasabihin ni Jasper sa sino man ang tungkol sa insidente hanggat hindi ito totoong nangyari. Oo nga, pero hindi masyado. Mas mabuti pa rin kaysa wala, sa palagay ko. Bibigyan kita ng account kapag nagsimula na itong kumita para mailipat mo rito ang iyong mga pondo. Mas marami o mas kaunting babayaran nito ang iyong mga gastos sa gasolina ng eroplano. Nabalitaan ko na ang iyong eroplano ay nakadaong sa paliparan mula noong binili mo ito, tama ba? Naiinis na sagot ni Henry pagkatapos niyang marinig ang tanong ni Jasper, I wish I could fly it too but it's too f***ing expensive. Ang bawat flight ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa ilang daang libong harbor dollars at gusto ko pang ibenta ang bagay na iyon ngayon. Ito ay talagang hindi isang bagay na kaya kong itago. Kaya nga sinabi ko sa iyo na magsimula ka ng sarili mong negosyo.
Sigurado akong bibigyan ka ng iyong ama ng pera kung mayroon kang sariling startup na kumpanya. Pagkatapos, tutulungan kitang magplano nito. Wala akong maipapangako sa unang taon o higit pa, ngunit hindi dapat maging anumang problema na kumita ng 10 milyon o higit pa. Higit pa rito, ito ay isang mas pangmatagalang solusyon, panghihikayat ni Jasper. Humikab si Henry at tinatamad na sumagot, sa ibang pagkakataon, siguro. Let me play around and be free for another 2 years, wala akong ganyang mindset ngayon para mag-isip tungkol sa entrepreneurship. Alam mo kung ano ang ugali ko, walang makakaharap sa akin. Hindi ko rin gusto ang ganitong uri ng galit na aura ng mga negosyante. Sa pagtatapos ng araw ay dumating ang sirkulasyon ng nangyari sa forum conference. Siyempre, ang nakita ng mga normal na sibilyan ay ang iniulat ng mga pahayagan, na ginanap ang ilang asset forum conference kung saan tinalakay ng mga negosyante ang hinaharap na pag-unlad ng ilang industriya. Ang kapanapanabik na debate sa hinaharap ng industriya ng .com ay iniulat din, na nagtatapos ng maayos sa pagitan ng mga host at bisita. Ito ay malinaw na sinadya upang linlangin ang mga karaniwang tao, at kahit sino kahit na bahagyang mas may kaalaman ay alam na may malaking nangyari sa forum conference. Naging lihim din ng publiko ang alitan ni Jasper at Alban pati na rin ang kasunod na taya nila. Hindi mabilang na mga mata ang nakatutok sa Alban's si Treasures Group at Jasper's JW. Alam nila na isang kapanapanabot na labanan ang malapit nang magaganap sa pagitan ng dalawang kumpanyang ito sa Harbor Stocks sa susunod na 3 araw. Gayunpaman, karamihan sa mga tao ay naniniwala na si Jasper ay walang pagkakataong manalo sa laban na ito. Ang si Treasures Group ay isang pisikal at komprehensibong grupo na may matagal ng kasaysayan sa mainlands. Malalim ang pinagmulan nito, at ang pangunahing kumpanya nito ay nasa industriya ng pharmaceutical na mahirap pasukin at sa gayon ay kakaunti ang mga kakompetensya. Halos imposible para sa mga tagalabas na makapasok sa lubhang kanais-nais na industriyang ito dahil ang mga gastos para sa pananaliksik at teknikal na mga hadlang ay masyadong mataas. Hindi pa banggitin na ang si Treasures Group ay isang matagal ng pribadong pag-aari ng pharmaceutical enterprise sa bansa, na ginawa nitong napakamayaman na kumpanya. Kung hindi ito magkakaroon ng lakas na palawakin sa iba pang larangan at industriya. Si Jasper naman, maraming mga tao ang naniniwala na siya ay isang ambisyoso ngunit labis na masigasig na batang mayayamang negosyante. Habang siya ay higit na kahanga-hanga kaysa sa mga ordinaryong tao, walang naniniwala na siya ay mananalo laban kay Alban. Sa gitna ng pag-inog ng mga alingaw-ngaw, ang araw ay sumikat gaya ng dati. Kakausapin na ni Jasper si Jake simula nang magising siya. Gawin mo ito tulad ng dati. Magbukas muna ng posisyon sa ibaba. Huwag bumili ng masyadong maraming, at huwag kumilos ng padalos-dalos. Hindi namin nais na gumawa ng anumang malalaking paggalaw. Nagdalawang isip si Jake nang marinig ang bilin ni Jasper. Pero Mr. Lane, iba na this time. Napakaraming tao ang nakatingin sa amin. Ang si Treasures Group mismo ay tiyak na manunood ng sarili nilang shares. May limitasyon kung gaano karaming shares ang maa-absorb natin kung hindi tayo gagawa ng malaking hakbang. Ngumiti si Jasper, yun naman talaga ang pupuntahan ko. 1.2 billion lang ang maililipat ko sa iyo sa pagkakataong ito, at karamihan dito ay mula sa kita namin noon sa Harbor Stocks. Wala na akong para sayo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1108. Walang paraan na mababago ng maliit na halaga ng pera ang anuman sa merkado ng si Treasures International. Ito ay may market cap na 17 bilyon, wala lang. Kailangan ko lang ipakita ang signal. Magtiwala ka sa akin at gawin mo ang sinasabi ko. Habang nalilito si Jake, matagal na siyang nasanay na gumanap bilang isang Verdugo mula nang magsimulang magtrabaho kasama si Jasper. Kaya naman, naunawaan niya na hindi siya dapat magpilit ng higit pang mga detalye nang tumanggi si Jasper na magpaliwanag. Ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay pumayag. Okay, Mr. Lane, naiintindihan ko. Ibinaba ni Jasper ang telepono at nagpaalam kay Henry. Ang huli ay tamad na nakahiga sa sofa sa kanyang silid at kumakain ng mansanas. Saan ka pupunta? Tanong ni Henry. Pamantasan ng Hoofmorn. Wala na akong panahon para bisitahin at bantayan siya ng matagal pagkatapos nito. Napakataas niya ng self-esteem at nahihiya siyang magkusa at humingi ng tulong.
I'll go take a look at how she's doing in school and see kung may kulang ba sa kanya, paliwanag ni Jasper. Tumayo si Henry at sinundan si Jasper palabas ng hotel. Malakas na tanong niya sa kabamantong hininga. Hesukristo, alam mo ba kung gaano karaming tao ang naghihintay na panoorin ka sa pakikipaglaban sa Sea Treasures Group? Ito ay isang labanan na kinasasangkutan ng isang kumpanya na madaling nagkakahalaga ng bilyon-bilyong harbor dollars at narito ka na, sapat ng libre upang suriin ang mga babae. Wow, magandang trabaho. Tumawa ng malakas si Jasper. Wala naman akong magagawa ngayon eh. Ngunit dapat itong magsimula sa lalong madaling panahon. Sa lalong madaling panahon, ang Sea Treasures Group ay haharap sa isang malaking problema mismo. Tumingin si Henry kay Jasper nang may pagdududa at nagtanong, bakit minsan nararamdaman mo sa akin na isa kang shaman? Paano mo laging nahuhulaan ang mga bagay ng tama? Kuwit. Habang nagmamadaling tumakbo si Jasper papunta sa Hoofmorn University, sa loob ng ikatlong gusali ng dorm ng babae doon. Bumagsak. Isang washing basin ang nahulog sa sahig, na naging sanhi ng pagbuhos ng mga damit at tubig sa loob kung saan-saan. Tumayo si Tiffany sa gilid na namumulang mga mata at namumungay na mga labi, hinayaan ang tubig na tumalsik at mabasa ang kanyang pantalong binti. Tiffany York, huwag isipin na dahil lang sa sinabi sa amin ng aming instructor na alagaan ka ay nangangahulugan na ikaw ay nasa tuktok ng mundo. Sino ka sa tingin mo? Maliit ka lang magnanakaw. How dare you steal our makeup product? Walang hiya. Tinuro ng isang pekas na babae si Tiffany at pinagalitan. Hindi ko ginawa. Mabilis na umiling si Tiffany at nagpaliwanag. Hindi ko man lang ginalaw ang makeup mo, pati na ang magnakaw at gamitin ang mga ito. Ang isa pang batang babae ay nanunuya at sinabing, ano, kaya sinasabi mo sa amin na binabalangkas ka namin, kung gayon. Ang bote ni Mia ng Estee Lauder Essence ay nagkakahalaga ng higit sa $500. Parang nakakita na ng ganyan ang mga kawawang tulad mo. Nais mong gamitin ito, ha? Marami na akong nakitang katulad mo. Tama, kawawang baryo ka lang, pero branded lahat ng damit mo sa bagahe mo. Masasabi ko na hindi ka tapat na tao. Siguradong ninakaw mo sila, o may sugar daddy ka sa labas na naglalaan para sa iyo. Oo. Walang hiyang B*H. Panipi. Ang pekas na babae, si Mia, at ang isa pang sobra sa timbang na babae ay sabay na umatake kay Tiffany. Sa sulok ng dorm ay nakatayo ang isa pang katamtamang hitsura na babae, na mahinang nagsalita, marahil ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Umiling si Mia para titigan ang babaeng iyon at ngumisi. Wala itong kinalaman sa iyo, Erin. Sigurado ka bang gusto mong makisali? Agad namang tumahimik si Erin, hindi na naglakas loob na magsalita pa. Wala na siyang nagawa kundi tingnan si Tiffany nang may simpatiya. Kilala sa pagiging mabangis sina Mia at Monica, na nakasama sa isang dorm. Walang ibang babaeng estudyante sa sahig na ito ang nangahas na galitin sila. Napagdesisyonan nilang kunin si Tiffany dahil naiinggit sila sa kanyang mga branded na damit, at ito pa lang ang simula. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1109. Ikaw, nagsisinungaling ka. Si Tiffany, na hindi nakipagtalo kahit kanino mula noong bata pa siya, ay hindi katugma sa dalawang matalas at walang awa na babaeng ito. Matapos tumanggap ng napakalupit at nakakahiyang pagbulyaw, sinubukan lamang ni Tiffany na ipagtanggol ang kanyang duwende na may namumulang pisngi at mata. Nako, binilhan ako ng kapatid ko. Hindi ako nagnakaw, at wala rin akong nakitang maglalaan para sa akin. Napangisi si Mia sa sinabi ni Tiffany. Tigilan mo na ang pagbibigay ng dahilan. Binili sila ng iyong kapatid para sa iyo. Siya ba ang iyong biological na kapatid? Tinakpan ng isa pang babae ang kanyang bibig at tumawa. Sa tingin ko manliligaw siya. Baka mahilig silang kumilos na parang magkapatid. Nagkunwaring samuka si Mia at sinabing, nakakadiri. Sinasabi ko sa iyo Tiffany, ito ang campus. Bagamat hindi ko alam kung paano ka nakasali isang buwan pagkatapos ng pagsisimula ng paaralan, ngunit huwag mong dalhin dito sa labas ang mga trick na ginagamit mo. Hindi namin gusto ang mga katulad mo. Namula ang mga pisngi ni Tiffany at naluluhang sinabi niya, bakit mo ako pinagtatawanan? Pinagpipilitin ka, ngumisi si Mia. Hindi namin kasalanan ang pagiging high profile mo. Ilang araw ka pa lang dito at marami ka nang natatanggap na love letter, di ba?
Narinig kong nagpadala sa iyo ng mga regalo ang mga lalaki mula sa katabi naming gusali. Something about you being the most beautiful girl in the major, Talagang nakakadiri at walang hiya. B*H. Panipi. Ang isa pang babae ay nagsalita ng masama, Mia. Ang tiyuhin ng iyong kasintahan ay ang Deputy Chief ng Opisina ng Academic Affairs, tama ba? Ipaalam kay Kas-ian ang kanyang tiyuhin na ang mga kadudad ang babae at malazwa ay hindi dapat maging mga mag-aaral ng ating Hofmoorn University. Bababaan lang nila ang klase ng school natin kapag may nabalita ang estudyante sila. Mayabang nasagot ni Mia. Oo, kakausapin ko siya mamaya. Ipapacheck ko sa kanya ng mabuti kung nagloko ka na ba sa school pero sa itsura mong malandi. I'm pretty sure na kailang boys ka na, ha? Masyado ka nang lalayo. Tinapal ni Tiffany ang kanyang bibig at hindi na niya napigilan ang mga luha sa kanyang mga mata. Tumalikod siya at tumakbo palabas ng dorm. Si Mia at ang isa pang babae ay may mga ekspresyon ng paghamak sa kanyang mukha, ang galing na artista. Sobrang nakakadiri. Ayos lang, kalimutan mo na siya. I'd like to see how long she can take this. We'll force her to drop out sooner or later, sabi ng dalaga bago niya binigyan si Mia ng isang nakakatuwang ngiti. Hinihintay ka ng boyfriend mo sa baba para kumain, di ba? Tara na. Mayabang nasagot ni Mia, siya. Isa lang siyang rich target na nahuli ko. Pero sa itsura mo, gusto mo yung kaibigan niya sa basketball team, di ba? Mukhang mayaman siya sa akin. Horny B*H. Nasasabi ko na ang iniisip mo. Sinabi ko sa aking kasintahan na dalhin ang kanyang kaibigan upang kumain ngayong gabi. Naisip ko pa ang lugar. Isang 5-star hotel. Makakakuha tayo ng malaking hit sa kanilang mga wallet ngayon. Tumawa ang dalawa at umalis habang nagsasalita. Agad na tumahimik ang dorm, naiwan si Erin mag-isa sa loob. Bumantong hininga siya at bumangon para ayusin ang binaliktad na palanggana at mga damit. Ang kakayahan niyang basahin ang sitwasyon ang dahilan kung bakit niya nagawang manatili sa dorm room na ito. O siya ay matagal nang lumipat ng dorm at nag-drop out tulad ng ibang mga estudyante sa ilalim ng pahirap ng duo. Sa ilalim ng female dorm room ay nakatayo si Henry, nakatitig sa dorm auntie. Seryoso, tita, tingnan mo lang ang gwapo ko. Walang paraan na ako ay isang pervert na pumapasok upang samantalahin ang mga babae. May hinahanap lang talaga ako, iritadong sabi ni Henry. Wala akong pakialam. Babae ang lahat ng tao sa dorm at hindi tama na pumasok sa loob ang isang lalaking tulad mo. Hindi kahit na may hinahanap ka. Tawagan mo siya para bumaba kung may kailangan ka sa kanya. Tumangging umatras ang dorm auntie dahil tinanggihan niya si Henry. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 11:10. Ang magkatulad na mga pangungusap ay lumipad ng pabalik-balik sa pagitan ng dalawa. Napuno ng sama ng loob si Henry. Ngunit hindi siya sapat na turok para ay bully ang dorm auntie na ginagawa lang ang trabaho nito sa kanyang katayuan. Kaya napalingon siya kay Jasper. Hindi ba pwedeng ihatid ulit tayo ng secretary na yan? Siya ang nanguna sa huling pagkakataon. Huwag natin siyang pakialaman sa isang pribadong bagay. Tatawagan ko na lang si Tiff para bumaba na, sabi ni Jasper sabay kaway sa kanya. Maya-maya lang ay may mga lalaking estudyante na ring lumapit at nakatayo sa gilid ng dorm building na dali-dali. Halatang hinihintay nila ang kanilang kasintahan at ang mga katulad nito, at tumingin sila kay Jasper nang may pagtataka. Tatawagan na sana ni Jasper ang phone ni Tiffany nang sunod-sunod na yabag ang tumunog mula sa loob ng dorm building. Tapos nakita ni Jasper si Tiffany na sumugod. Masyadong mabilis ang takbo niya at magulo ang buhok niya kaya tiyak na hindi niya nakita si Jasper sa harapan niya. Nasa daraanan niya ang lalaki at may sasabihin sana nang biglang kumatok si Tiffany sa kanya. Gulat na sigaw ni Tiffany. Tumangala siya para makita si Jasper at agad na tumulo ang kanyang mga luha. Humihikbi niyang tinawag si Jasper at niyakap ang lalaki, umiiyak sa mga bisig nito. Hindi alam ni Jasper kung ano ang nangyari pero imbes na magtanong ngayon, tinapik niya ang likod nito at inaalo, okay lang, okay lang. Andito na ako, huwag ka nang umiyak. Iingatan kita, huwag kang mag-alala. Naglakad na rin si Henry na may laktaw sa kanyang mga hakbang. Agad siyang napuno ng saya nang makitang minamaltrato si Tiffany. Hoy, anong meron Tiff? May nang-aapi ba sa iyo?
Sabihin ang iyong malaki. Kuya Henry, sisiguraduhin kong matatalo ko sila. Humihikbi si Tiffany pero nakatikom ang mga labi at umiling kahit anong itanong nila Jasper at Henry. Ayaw niyang mahirapan ang dalawa. Nang maramdaman ni Henry ang lalim, lumabas si Mia at isa pang estudyante sa dorm building. Sinalubong sila ng tingin ni Tiffany na nagpupunas ng luha sa dibdib ni Jasper. Yo! And here I wondered why she acted so nakakaawa. Sinong mag-aakala na may naghihintay sa kanya? Siya ay dapat na kumikilos para sa kanya, kung gayon. Anong sinabi ko sa'yo? A B*H will always be a B*H. Kailangan lang niyang ibaon ang ulo niya sa dibdib ng lalaki kahit umiiyak siya. Napakawalang hiya. Ngumisi si Mia. Mia. Maya-maya lang, dalawang matangkad at malalawak na lalaki ang lumapit. Silang dalawa ang nakatitig kay Jasper at Henry kanina. Kas iyan, Stan, tingnan mo. Yan ang B*H na sinasabi ko. She's obviously a poor village B*H that came from the mountain valleys yet her luggage is filled with branded clothing. Kanino siya nagpapakita, ha? Ninakaw pa niya ang bote ng essence ko. Talagang walang hiya. Sabi ni Mia sa dalawang lalaki. Tama na yan. I saw it with my own eyes how this shameless T already hooked up with a lot of men kahit ilang araw pa lang siya dito. The girl beside Mia fanned the flames and added. Agad namang naging malabo ang mga tingin ni Kas Ian at Stan nang tumingin sila kina Jasper at Tiffany. Sari-saring basura sa lipunan pero hindi ako makapaniwala na nasa campus namin ang mga taong ito. Mukhang kailangan ko nang sabihin sa tito ko, mahinahong sabi ni Kas Ian na may pagmamalaki sa mukha. Nagdilim ang ekspresyon ni Jasper nang marinig niyang nagsalita ang ibang estudyante. Kung ang mga bagay na ito ay maaaring mangyari kahit sa harap ng kanyang mga mata, maiisip na lang niya kung gaano kahirap ang mga araw ni Tiffany sa campus nitong huli. Ngunit ang utu-uto na babaeng ito ay walang sinabi sa kanya. What the F***, ganyan ba kawalang pinag-aralan ang mga estudyante ng Hofmoor University? Ang lahat ng kanilang bokabularyo ay binubuo lamang ng mga cell asterisk at basura. Pagdating sa gayong mapanuksong pahayag, hindi na kailangang tumingin para malaman na si Henry ang may-ari ng mga salitang iyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 11:11. Sino ang tinawag mong walang pinag-aralan? Bago pa makapagsalita si Kas Ian, galit na sumigaw si Stan. Naging interesado siya sa babaeng estudyante sa tabi ni Mia sa simula, at walang paraan na pakakawalan niya ang napakagandang pagkakataon para magpakitang gilas. Ikaw, sagot ni Henry, walang kibo. Natigilan si Stan. Wala pa siyang nakilalang ganito. Gagantay pa sana ang isang normal na tao ng mas masasakit na salita, na haantong kay Stan, ang ace player ng basketball team, naturuan siya ng leksyon gamit ang kanyang kamao. Kaya naman, ang nag-iisang salita at tila perpektong sagot ay agad na nabulunan at nawalan ng masabi si Stan. Bakit? Nagugulo ba ang iyong mga balahibo? Casual na sabi ni Henry habang sinulyapan ang batang estudyante. Ang kanyang ngiti ay unti-unting napalitan ng mas nakakatakot. Daan-daan, kahit libo-libo, ng mga lalaki ang nabalisa ng mga kamay ng Young Master Law ang mahihinang mga estudyanteng ito ay halos hindi kalaban sa kanya. Paano kung iba ang sasabihin ko, kung ganoon? F*** ka. Sa palagay mo ba nakakakol ka kapag binubuli mo ang isang babae? Mahilig kayong mangbuli ng tao, ham. Saka paano kung binubuli ka ni daddy ngayon? Iniisip ko kung ano ang maaari mong gawin tungkol dito, kung gayon. Saan nanggaling ang lokong ito? How dare you make a scene here sa Hofmoor University? Tinitigan ni Mia si Henry at naiinis na sinabi. Masayang tumawa si Henry at tumagilid ang ulo. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at mahinang sinabi kay Mia, wala akong laban sa pananakit ng mga babae, B***H. Sa pagkakataong iyon, napakunot ang noo ng boyfriend ni Mia na si Kas Ian. Noong una ay ayaw niyang idamay ang kanyang sarili, ngunit gagawin siyang katatawanan kung mananatili siyang tahimik habang iniinsulto ng kaharap niya ang kanyang kasintahan. Sa paraan ng pagsasalita mo, hindi ka isa sa mga estudyante ng aming paaralan, hindi ba? Mahinahong tanong ni Kas Ian. Kung hindi, ibig sabihin, tambay lang kayo. Sinong nagpapasok sa'yo dito? Umalis ka na sa campus ko. Sigaw ni Kas Ian, puno ng awtoridad ang tono niya.
Nagniningning ang mga mata ni Mia habang pinagmamasdan itong nagtatanggol sa kanya. Ito ang kanyang lalaki. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pagnanais na tunay na ligawan si Cass Ian. Well, hindi ka bakol, bulalas ni Henry sa pagtataka. Bakit? Sa iyo ba ang paaralan? Ang tiyuhin ko ang pinuno ng opisina ng Academic Affairs. Sinasabi ko sa iyo, isang tawag mula sa akin at itataboy ka agad ng security. Ngumisi si Cass Ian. F***, ang pinuno ng opisina ng Academic Affairs. Wow, napakalakas ng posisyon. Nakakatakot kaya, baka sa mukha ni Henry ang takot. Gayunpaman, agad itong nawala, napalitan lamang ng ekspresyong kasing lupit ng madalas na isinusuot ng mga kontrabida sa mga nobela at drama sa telebisyon. Tinitigan ni Henry si Cass Ian at sinabing, "That's a post so insignificant he's not even worth my time." Pero, ginagamit mo siya para magpakitang gilas. Namutla agad sa galit ang ekspresyon ni Cass Ian. Ang pagkakakilanlan ng kanyang tiyuhin ang kanyang pinakamalaking pinagmumulan ng suporta sa Hawthorne University. Ang relasyon niya sa tiyuhin na ito ang nagpahintulot sa kanya na kumilos ng mayabang at bossy all this while. Kahit ang mga guro ay hindi payag na masaktan siya dahil dito, lalo pa ang mga estudyante. Kaya naman, agad siyang nagalit ng gawing hindi gaanong mahalaga ni Henry ang relasyon. Gusto mo bang mamatay? Nagyayelong tingin si Cass Ian habang tinuturo si Henry at sinabing, maghintay ka lang. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang telepono at nag-dial ng numero. Samantala, tinutuya siya ni Henry sa isang casual ngunit labis na mapagmataas na tono sa buong panahon. Naghihintay si Daddy. Bilisan mo, walang pasensya si Daddy. Namumutla si Cass Ian sa galit. Pinandilatan niya ng masama si Henry nang magkadugtong ang tawag. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 11-12. Ako po, Tio Denton. Nasa pangatlong female dorm building ako kung saan nakapasok ang dalawang tambay. Ginugulo nila kami. Mangyaring magdala ng ilang security guard para tulungan kaming itaboy sila. Ibinaba ni Cass Ian ang telepono para ngumiti ng nakakaawa kay Henry. Maghintay ka lang. Itatapon ka na sa labas ng campus na parang asong gala nang wala sa oras. Nang makaharap ang pananakot ni Cass Ian, isa lang ang nasabi ni Henry. Moron. Kasabay nito ay pinatahimik na ni Jasper si Tiffany. Jasper, wala naman talaga akong ninakaw. Hindi rin ako nakisali sa ibang tao, paliwanag ni Tiffany sa lalaki. Ngumiti ng malumanay si Jasper at sumagot, alam ko. Sila ang nag-frame sa iyo. Magsasalita na sana si Tiffany nang sinenyasan siya ni Jasper na huminto. Tapos na si Cass Ian sa kanyang tawag ngayon, kaya pinag-isipan ito ni Jasper bago nagpa siya na mas mabuting tawagan din si Dorian. Pagkatapos ng lahat, si Henry ay isang tunay na matinding tao, at ang dalawang estudyanteng iyon ay malamang na walang hinaharap kung sila ay tunay na galit sa kanya. Sa pagtatapos ng araw, dapat pa ring umalis si Jasper sa Hawthorne University nang may kaunting dignidad. Si Mr. Clem ba ito? Ako ito, Jasper. Alam ko, Mr. Lane. Paano kita matutulungan? Masyadong magalang ang tono ni Dorian sa kabilang dulo ng tawag kaya borderline flirtatious. Humalaklak si Jasper at sumagot, naaalala kong iniistorbo kita sa pag-aalaga sa kapatid ko, Mr. Clem, pero parang ikaw ang busy na tao. Habang nakangiti si Jasper, agad na bumangon si Dorian mula sa kanyang upuan nang marinig niya ito. I made sure to put in a word with all the relevant departments, Mr. Lane. Hindi dapat magkaroon ng anumang problema. May nangyari ba kay Miss York? Pakisabi, aayusin ko kaagad. Si Dorian ay basang-basa sa pawis. Hindi pinapansin ang katotohanan na si Jasper ay nasa isang research partnership sa Hawthorne University sa Stepper at sa gayon ay isang malaking sponsor nila. Ang halagang naibigay ni Jasper para sa isang bagong library lamang ay sapat na para purihin ng universidad ang kanyang pangalan. Talagang nababaliw siya kapag may nangyari kay Tiffany sa Hawthorne University. Halika, tingnan mo ang iyong sarili. Nasa pangatlong female dorm building ako. Ibinaba na ni Jasper ang telepono pagkatapos nito. Walang ideya si Dorian kung gaano kalubha ang pagmamaltrato kay Tiffany sa campus. Maaaring siya ang sekretarya ng dean, ngunit siya ay isang abalang tao na hindi laging nakabantay kay Tiffany.
Hindi dahil obligado si Jasper na isaalang-alang ang mga paghihirap ni Dorian. Kung hindi nagawa ng maayos ang ipinagkatiwala sa kanya ni Jasper, tama lang na magpakita siya ng sama ng loob. Kailangan niyang magpakita ng kabangisan, kung hindi, balewalain nila ang kanyang kabaitan. Sa oras na ibinaba ni Jasper ang kanyang telepono, ang paghaharap ni Henry kay Cassian at Stan ay umabot na sa katapusan nito. Dahil sa pag-ieg ni Mia at ng kanyang kaibigan sa kanila sa gilid na para bang sabik silang makakita ng kaguluhan, ang sitwasyon ay mabilis na umiikot sa labas ng kontrol. Si Stan at Cassian ay mga masiglang kabataan, pagkatapos ng lahat, at ang katotohanan na sila ay nasa koponan ng basketball ay nangangahulugan na ang dalawang ito ay matipuno at malakas. Matapos mapagtanto na maging silang dalawa ay hindi tugma kay Henry sa isang verbal na pagtatalo, sila ay nagalit at malapit ng magpisikal. Hinihintay sila ni Henry na gumawa ng unang hakbang. Hahakbang na sana si Stan at maghahadjust ng suntok nang biglang may narinig na malakas na sigaw. Tumigil ka, wala ba sa inyo ang may sense of order? How dare you make gulo sa campus? Isang medyo chubby na lalaki ang naglakad na may malalaking hakbang, na sinundan ng ilang mga security guard. Tito Denton, masayang bulalas ni Cassian nang makita ang lalaki, at dali-daling pinuntahan ito para salubungin. Itong dalawang ito, mga outsider sila at halatang walang kwenta sila. Estudyante namin ang babaeng iyon. Siya ang kasama ni Mia pero ninakaw niya ang mga gamit ni Mia at pinapasok pa ang dalawang labas na ito. Dapat siyang maparusahan ng mahigpit. Mahinahong tumango ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at lumakad para tumayo sa harap ni na Jasper at Henry. Sa isang harumph, sinabi niya, lumabas kayong dalawa sa aking paaralan ngayon din. Pagkatapos, tinuro niya ang isang Tiffany at malamig na sinabi, hindi kailangan ng Hofmoorn University ng mga magnanakaw na katulad mo bilang mga estudyante namin. Ibigay mo sa akin ang iyong pangalan at sumama sa akin sa opisina ng Academic Affairs. Haharapin kita ng maayos. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 11:13. Hindi nagustuhan ni Henry ang hangin ng kayabangan na dala ng lalaking ito. Wow, ang galing mo. Walang alinlangan na sabi ni Henry bago siya nanunuya. Tiyak na iniisip mo na napakalakas mo dahil ikaw ang pinuno ng opisina ng Academic Affairs ng universidad na ito, ha? Ang opisina ng Academic Affairs ay talagang isang makapangyarihang departamento, isa na humawak sa kapalaran ng lahat ng mga mag-aaral sa universidad. Bilang pinuno ng departamento, sanay na si Denton sa mga taong gumagalang sa kanya, at hindi pa siya napag-alitan ng ganito. Nagalit siya sa sinabi ni Henry, at tinitigan niya ang lalaki habang sinasabing, ako ang pinuno ng opisina ng Academic Affairs ng universidad na ito. May karapatan akong harapin ang mga problemang estudyante ayon sa tingin ko. So, lalabas ba kayong mga tagalabas? Alinman, lumabas ka, o papaalisin kita ng security. Mga bantay. Walang lakas ng loob ang iilang security guard na sumalungat sa utos ni Denton, kaya agad nilang pinalibutan ang tatlo sa lahat ng anggulo. Pinaikit ni Henry ang kanyang mga mata. Inis na siya at gusto na niyang bugbugin ang isang tao para mailabas ang frustration niya. Kinabahan din si Tiffany, at hinailan niya ang manggas ni Jasper habang bumubulong, ayos lang, Jasper. Ayokong magkagulo pa kayong dalawa. Ako, aaminin ko lang at hihingi ng tawad. Ano ang kailangan mong aminin at humingi ng tawad kung wala kang ginawang mali? Mahinahong tanong ni Jasper. Pagkatapos, lumingon siya kay Denton. Mr. May, bilang hepe ng opisina ng Academic Affairs, kailangan kong itanong kung ito ba ay kung paano mo isinasagawa ang iyong trabaho. Sa halip na subukang imbestigahan kung ano talaga ang nangyari, ang iyong unang hakbang ay ang palayasin ang mga tao. Bahagyang nagdilim ang ekspresyon ni Denton sa sinabi ni Jasper. Wala siyang pakialam sa mga di makatuwirang tao tulad ni Henry, dahil ang kailangan lang niyang gawin ay paalisan siya ng seguridad at tapusin ang usapin doon. Gayunpaman, ang mga salita ni Jasper ay naglagay sa kanya sa isang mahigpit na lugar. Kung hindi niya haharapin ng maayos ang isyu, maaapektuhan ang kanyang reputasyon sa campus. Total, student dorm building ito, at maraming tao ang nanonood sa eksena. Siyempre, sisikapin ko pa ito. Kaya naman pinasundan ako ng babaeng estudyanteng iyon sa opisina ng Academic Affair. Kayong mga tagalabas,
Hindi na kailangang intindihin ang anuman. Hindi ka tinatanggap ng unibersidad. Malamig na sabi ni Denton. Tama ang kaibigan ko. Indeed. How impressive of you, mahinahong komento ni Jasper. Harumph ni Denton at mas naging irritable ang ekspresyon niya. Tama na. Wala akong oras para mag-aksaya sa inyo ng mga hamak na tao. Mawala. Ngayon din. Kung hindi, papaalisin kita sa mga security guard. Ang Hoofmorn University ay hindi masisisi sa pagiging masyadong malupit sa iyo kapag nangyari iyon. Tama na yan. Sinabi namin na magwala ka pero hindi ka lang aalis. Paanong wala kang kahihiyan para istorbohin kami? Pang-uuyam ni Mia na may masamang tono. Sa nakikita ko, talagang basura ang 2 taong ito na hindi pa nakakapasok sa unibersidad. Dumating sila upang maranasan ang tanawin dito sa Hoofmorn University, ngunit ito ay isang kahihiyan. Sa kasamaang palad para sa kanila, ang basura ay palaging magiging basura. Palagi silang mabaho kahit isang madaling babae ang nagdala sa kanila. Humalaklak si Stan. May gana siyang magpakitang gilas sa harap ni Denton, kaya naglakad siya para tumayo sa harap ni Jasper. Itinaas niya ang kanyang mga kamao at sinabing, sinabi namin sa iyo na umalis ka, bakit nandito ka pa? Gusto mo magpa-physical? Pinaikit ni Henry ang kanyang mga mata at tinitigan si Stan. Grabe naman at ang 2 B*H na iyon ay patuloy na nagyayakapan doon, you dumb F***sick. Itaas mo ulit ang F***king fists mo at pagsisisihan ka ni Daddy. Agad na umirap si Denton, gusto mo pa bang lumaban? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakita na unang nagtaas ng kamao ang utot na ito? Galit na napalingon si Henry. Galit na galit si Denton at umungol, sige. Wala na kayong sense of order. Huwag nang maghintay pa, mga bantay. Itapon sila ngayon din. Panipi. Nagpalitan ng tingin ang mga bodyguard at humakbang para hilahin si Jasper at Henry palabas. Maya-maya lang, may lalaking sumugod sa dorm building. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 11:14. Si Dorian ang sumugod. Anong ginagawa mo dito, Mr. Clem? Si Denton ay may kasiya siyang ngiti sa kanyang mukha habang tumatakbo siya papunta kay Dorian at magalang na bumati nang makita niya ang isa pa. Tinitigan ng masama ni Dorian si Denton at hindi pinansin, winawagayway ang kanyang mga kamay para sigawan ang mga security guard na umatras. Lumipat kayong lahat, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Nataranta ang mga security guard. Sinusubukan lang nilang itapon ang isang tao sa utos ni Denton, kaya wala silang ideya kung paano nila nagalit si Mr. Clem. Natigilan din si Denton. Hindi rin niya alam kung paano niya nasaktan ang sekretarya ng dean. Sa sandaling iyon, nakarating na si Dorian kay Jasper at nagsisisi na sinabing, I'm really sorry, Mr. Lane. Parang ginawa kong tanga. Kalmadong sagot ni Jasper, fool or not, I am very disappointed in some members of Hoofmorn University's managerial staff. Ang kalidad ng mga mag-aaral dito ay masyadong hindi kapanipaniwala. Naramdaman ni Dorian na uminit ang pisngi niya sa hiya. Sabihin mo kay Mr. Clem kung ano talaga ang nangyari. Tiff, tinawagan ni Jasper si Tiffany at sinabi. Kasama si Jasper dito, mas matapang ang pakiramdam ni Tiffany habang ikinwento niya ang lahat ng nangyari simula noong dumating siya sa Dorian, partikular na binibigyang pansin ang pangyayari noong umagang iyon. Kasunod ng paliwanag ni Tiffany, maging ang ekspresyon ni Denton ay nagbago ng husto, lalo na ang kay Dorian. Sa totoo lang, ang sinumang makarinig ng mga bagay na ginawa ni Mia at ng kanyang kaibigan ay makakaramdam ng matinding galit. Tiningnan ni Dorian si Mia at ang iba ng masama. Itinikom niya ang kanyang panga at sinabing, ito ang unang pagkakataon na nalaman kong may mga pagkabigo na tulad nito ang Hoofmorn University. Nagpanik si Mia. Hindi niya alam kung sino si Dorian, ngunit alam niyang si Denton ang pinakamakapangyarihang tao na maaari niyang makausap. Kung kumilos si Denton ng labis na maingat sa harap ni Dorian, nang hindi man lang nangangahas na huminga ng walang ingat, kung gayon hindi kailangan ng isang henyo upang maunawaan na siya ay nabaliw. Frantic. She tried to defend herself, hindi tama yon. Hindi mo kayang makinig sa mga salita niya ng mag-isa. May gumamit ng makeup ko kaninang umaga, at napakahinala niya. Exaggerating lang niya lahat. Natatakot lang ako na ang isang masamang tao ay mag-aaral ng unibersidad, kaya ginawa ko ito para sa ikabubuti ng unibersidad.
Maaari akong magpatotoo. Isang malinaw na boses ng babae ang umalangaw bago pa matapos magsalita si Mia. Walang nakakaalam kung kailan nagpakita si Erin. Sumiksik ang dalaga sa mga taong nakatingin kay Dorian. Ako si Mia, Monica, at kasama ni Tiff. Ang pangalan ko ay Erin at maaari akong magpatotoo sa ngalan ni Tiffany. Lahat ng sinabi niya ay totoo. Si Mia at ang kaibigan niya ay nagkakagulo sa lahat ng oras na ito, lalo na dahil ang boyfriend niyang si Cassian ay pamangkin ni Mr. May. Hindi nila kailanman iginalang ang sinuman. Kung tungkol sa mga bagay na nagawa nila, maaari mong tanungin ang sinuman sa aming klase at sasabihin nila ang parehong bagay. Erin, gusto mo na bang mamatay? Sigaw ni Mia. Mahinahong sagot ni Erin, natahimik ako ng matagal para lang maghintay ng opening. May gustong sabihin pa si Mia pero biglang pinutol ni Dorian. Tama na. Huminga ng malalim si Dorian at yumuko ng malalim kay Jasper. Malungkot niyang sinabi, I'm really sorry, Mr. Lane. Mukhang kailangan kong ituwid ang ugali ng ilang estudyante sa ating unibersidad. Ito ay higit pa sa mga mag-aaral, bagaman, hindi ba? Mahinahong sabi ni Jasper. Napalingon si Dorian kay Denton nang marinig ang mga salitang ito. Agad namang namutla ang huli. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 11:15. Si Denton ay maaaring ituring na isang makaranasang tao, kung paano siya nagtrabaho ng higit sa kalahati ng kanyang buhay. Masasabi niyang hindi si G. Clem ang pinakamahalagang karakter dito. Sa karamihan, dumating ang lalaki upang harapin ang isyu. Ang tunay na pangunahing tauhan ay si Jasper. Nanginginig ang labi ni Denton nang tumingin siya kay Jasper. Si G. Clem ay ang dekano ng sekretarya ng Hofmoor University. Bagamat hindi siya humawak ng mataas na posisyon sa administratibo, kalahating ranggo na mas mataas kaysa kay Denton, espesyal ang pagkakakilanlan ng lalaki. Hindi magiging sekretarya ng dekano si Dorian kung hindi rin siya kaitiwala ng dean. Kung tatanggihan ni Jasper ang pangyayari ngayon, tiyak na isusumbong ni Dorian ang bagay sa dekano. Kung mangyayari iyon, tiyak na madudurog ang isang pinuno lamang ng tanggapan ng academic affairs. Si Denton ay nakaramdam ng kaba sa naisip. Dapat ikaw si Mr. Lane, di ba? Mr. Lane, dapat may hindi pagkakaunawaan dito. Malungkot na humingi ng awa si Denton kay Jasper. Aaminin ko na masama ang ugali ko ngayon, pero gusto ko lang harapin ang isyu sa lalong madaling panahon. Paano ito, Mr. Lane? I'm sorry. Ako talaga. Patawarin mo ako dahil sisiguraduhin kong babalikan ko ang aking mga aksyon at matuto mula sa aking pagkakamali. Mahigpit ko ring haharapin ang isyu tungkol kay Miss Mia at Mr. Cassian. Sa harap ng matinding panganib, hindi masyadong nag-isip si Denton nang ibenta niya ang kanyang pamangkin at ang kasintahan ng bata sa pag-asang mapawi ang galit ni Jasper. Ano ang ibig sabihin nito, Tio Denton? Sigaw ni Cassian na mapatla ang kutis. Tumahimik ka. Tinitigan ng masama ni Denton si Cassian at umungol. Hindi sana ako madala sa ganito kung hindi ka naging bossy dahil sa relasyon mo sa akin. Huwag mo na akong tawaging tiyuhin, bata ka. Wala akong pamangkin na katulad mo. Hindi makapaniwala ang mga estudyante ni Cassian sa sinabi ng kanyang tiyuhin. Sa sandaling iyon, ang tanging magagawa niya ay ang galit at hinanakit niya kay Mia. *sketch ka. Kasalanan mo lahat ito. Hindi ako sasali dito kung hindi dahil sayo. Namutla si Mia nang umungol si Cassian sa kanya. Sa kabila ng kanyang kakayahan na mag-iskema at maging snob, isa lamang siyang ordinaryong estudyante sa unibersidad at hindi pa niya naranasan ang ganoong agresibong pagbulyaw. Wala siyang lakas ng loob na magsabi ng kahit ano matapos sumigaw ng ganyan si Cassian, at ang tanging nagawa niya ay manginig sa pwesto. Tama na iyan. Mahinahong sabi ni Jasper. Nilinggan niya si Dorian at nagpatuloy, Mr. Clem, kung ang insidente ngayon ay dahil sa kawalan ng regulasyon ng unibersidad o dahil may nagtatangkang suruan ang paaralan ay internal affairs ng unibersidad. Sigurado ako na ang unibersidad ay may malawak na hanay ng mga patakaran upang harapin ang mga isyong ito, kaya ang isang tagalabas na tulad ko ay pigilin ang labis na pakikialam. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Dorian nang marinig ang sinabi ni Jasper. Tila sa sandaling ito, walang pagnanais si Jasper na idiin pa ang isyu.
Malalagay si Dorian sa mahirap na lugar kung gagawin ni Jasper. Sige, Mr. Lane. I'll make sure to give you a satisfactory reply, seryosong sagot ni Dorian. Kontento man ako o hindi, hindi mahalaga. Nauuna ang kasiyahan ng mga estudyante. Makahulugang sagot ni Jasper. Tumalim ang tingin ni Dorian kay Denton at malungkot na sinabi nito, Mr. Denton May, iminumungkahi kong maghanda ka para ipaliwanag ang iyong sarili sa lupon ng unibersidad. Pagkatapos nito, bumaling siya kina Mia, Stan, at ang iba pa at buong tapang na sinabi, ang unibersidad ay isang sagradong lugar para sa pag-aaral. Ito ay hindi isang lugar para kayong mga tao para makipagsabuatan at maging immoral. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 11:16. Bagamat hindi hinihiling ng Hofmoor University na ang bawat isa sa mga estudyante nito ay maging mga henyo o maging mga kakilakilabot na tao sa lipunan, hinihiling namin na ang aming mga nagtapos ay maging matuwid na mga miyembro ng lipunan kahit papaano. Kayong apat ay susubaybayan, at ang insidenteng ito ay lalabas sa inyong mga report card bilang isang demerit. Stan at Cassian, senior year mo na ito, oo. Kung gusto mo pa rin ang iyong mga sertipiko ng pagtatapos, iminumungkahi kong pareho kayong magmuni-muni at pag-isipan kung ano ang mali ninyo. Nagulat si Mia at ang tatlo pa sa sinabi ni Dorian. Lalo na sina Stan at Cassian, na hindi inaasahan na ang insidenteng ito ay makakaapekto sa kanilang pagtatapos. Sa kasalukuyang panahon, ang isang nagtapos sa unibersidad, lalo na ang isa mula sa Hofmoor University, ay isang malaking tulong sa pagkakakilanlan ng isang tao. Maaaring sabihin na kung ang isa ay nagtapos sa Hofmoor University, kung gayon ang pagkuha ng trabaho sa opisina ay ibinigay na. Ang mga tao sa kanilang paligid ay titingin din sa kanila ng may inggit at paghanga. Ang mga kapintasang tulad nito ay susundan sila sa buong buhay nila at hinding-hindi mabubure. Namutla ang kutis ni Mia at napalingon siya kay Dorian na galit na galit. Pagkatapos, bumaling siya kay Jasper, at sa wakas ay sumugod kay Tiffany bago bumagsak sa kanyang mga tuhod na may isang katok. Pasensya na, Tiff. Kasalanan ko lahat, pasensya na sa isang tao. Hindi kita dapat binubuli. Umiiyak si Mia at sinampal ang sarili habang nagsasalita. Aaminin ko na inggit ako sa branded mong damit. Gusto lang kitang piliin, wala ka namang ginawang masama. Pinasabog ko lang ang bawat maliit na isyo. Hindi mo ninakaw ang makeup ko, sinadya kitang iframe. Pasensya na. Ako ay isang kakilakilabot na tao. Hindi ako maaaring magkaroon ng demerit sa aking record o mamonitor. Matatapos na ang buhay ko. Ay trato ako ng pamilya ko na parang isang kahihiyan kapag nalaman nila, kaya please. Tulungan mo akong humingi ng awa. Patawarin mo ako kahit minsan lang. Hindi ko na uulitin. Kaya please. Nakakadurog ng puso ang pagmamakaawa ni Mia at mukhang kontrabida si Tiffany. Nakakaawa ang itsura ni Mia habang patuloy sa pagmamakaawa. Sinulyapan ni Tiffany si Jasper, ngunit hindi niya alam kung paano magsisimula. Anong iniisip mo, tanga na babae? Hindi pa ngayon ang oras para sa mga kalokohan. Napatingin si Henry kay Tiffany. Nararamdaman niya na kung hindi niya ito itinulak sa tamang direksyon ngayon, ang utu-uto na babaeng ito ay magiging malambot ang puso at patawarin siya. Kaya naman, nagsalita si Henry bago pa maging masama ang mga pangyayari. Natigilan saglit si Tiffany bago tumingin kay Jasper. Nang makita ang crescent-eyed na ngiti sa mukha ng huli, agad niyang naintindihan. Matalinong babae si Tiffany, kulang lang sa karanasan pagdating sa pagharap sa iba't ibang sitwasyon. Nalilito siya kung ano ang gagawin, ngunit tiyak na hindi siya tanga. Halimbawa, ngayong pinaalalahanan siya ni Henry, naunawaan niya kaagad ang sitwasyon. Gaya ng sinabi ni Jasper, isa itong isyong inuri sa ilalim ng internal affairs ng unibersidad at wala siyang lugar para manghimasok. Ibig sabihin, ang insidenteng ito ay ibibigay kay Dorian, na haharap sa mga isyo ayon sa mga regulasyon ng unibersidad. Kung pumayag siya at hihilingin kay Jasper na iligtas sila, ilalagay niya si Jasper sa ilalim ng spotlight at sa mahirap na posisyon. Kung gayon, ano ang dapat niyang gawin? Bawiin ni Jasper ang kanyang mga salita kung pumayag siya, kaya ganap na labag sa kanyang mga prinsipyo. Ngunit kung hindi siya pumayag, ang pagtatanong ko sa ngalan ni Mia ay maglalagay sa kanya sa isang dilema. Matapos makarating sa isiping ito,
Agad na umatras si Tiffany at dumistansya kay Mia. Nawalan ng pag-asa si Mia nang mangyari iyon. Sige, oras na para umalis na tayo, mahinahong sabi ni Jasper. Gagawin ko ang isang formal na pahayag mamaya, sabi ni Dorian. Tumanggo si Jasper, sa kanya hinayla si Tiffany at sinabihan si Henry na aalis na sila. Jasper, si Erin lang ang kaibigan ko dito. Pwede ko ba siyang isama? Mahinang tanong ni Tiffany. Saglit na huminto si Jasper bago niya sinulyapan ang isang gulat na si Erin sa di kalayuan. Agad namang ngumiti si Jasper at sumagot, oo naman. Isama mo na ang kaibigan mo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 11:17. Kantin ng Hofmoor University. Sa napakalaking unibersidad, mayroong isang mas maliit na lugar sa kantin na may mga pribadong silid na nagpapahintulot sa mga tao na mag-order ng pagkain upang magdinein. Ito ay medyo katulad sa mga restoran at hotel sa bagay na iyon. Kasalukuyang oras ng tanghalian, kaya pumunta na si Jasper at ang iba para kumain ng tanghalian sa kantin. Sinabi ko naman sa iyo dati diba? Sinabi ko sa iyo na hanapin mo ako kung mayroon kang anumang problema, kaya bakit mo tiniis ang lahat ng pagmamaltrato na ito ng mag-isa nitong mga nakaraang araw? Sa wakas ay dinala ito ni Jasper habang kumakain sila. Malumanay na sagot ni Tiffany, ayokong maging abala. Maraming bagay na maaari mong ituring na abala para sa iyo, ngunit nangangailangan ng hindi hihigit sa isang tawag sa telepono mula sa akin upang malutas. Kailangan mo akong kontakin kung may mga katulad na sitwasyon ulit, okay? Malumanay na sabi ni Jasper. Masiglang tumango si Tiffany at sumagot, sige. Salamat, Jasper. Hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Ngumiti si Jasper. Oh, mas gusto mo bang tumira sa labas ng campus? Mamaya ko na lang sasabihin sa university, tanong ni Jasper. Agad namang umiling si Tiffany. Hindi na kailangan. Buti na lang nakatira ako sa dorm. Pero walang kasiguraduhan na hindi lilito ang isang katulad ni Mia sa hinaharap kung patuloy kang titira sa mga dorm. Napakalaki ng universidad, at mayroong lahat ng uri ng tao doon. Nag-aalinlangan si Jasper. Tungkol doon, ang mga universidad ay talagang may mga high-end na apartment para sa mga mag-aaral mula sa mga espesyal o mayayamang pamilya. Biglang naglakas loob si Erin na magsalita, na kumakain ng tahimik sa buong oras bago ito. Sumulyap si Jasper kay Erin at sumagot ng may crescent-eyed na ngiti, that's great. Ipapaayos ko kay Mr. Clem ang pananatili mo sa high-end na apartment, Tiff. Mas maganda ang environment doon at nasa campus pa, kaya hindi makakaapekto sa pag-aaral mo. Mukhang medyo close na rin kayo ni Erin, para kayong dalawa ang makakasama. Pero sa tingin ko, sapat na ang isang dorm para sa dalawa, dahil aabangan nyo pa rin ang isa't isa. May kakausapin ako kay Mr. Clem tungkol sa mga bayarin at pamamaraan. Tuwang-tuwa si Erin nang marinig niya itong sinabi ni Jasper. Bagamat hindi gumagana ang universidad na nasa isip ang pangunahing layunin na kumita, ang ilang mas mayayamang estudyante ay binigyan pa rin ng espesyal na pagtrato. Ang pagkain na ito na kinakain nila ngayon ay nagkakahalaga ng kalahati ng binayaran ng mga normal na estudyante para sa mga pagkain sa buong buwan. Ang mga normal na dorm ay nagkakahalaga lamang ng ilang daan sa isang taon, ngunit ang mga high-end na apartment na ito ay nagkakahalaga ng 1 hanggang 2,000 bawat buwan. Si Erin ay isang bata lamang mula sa isang normal na pamilya, at hindi niya naisip na tumira sa isang high-end na apartment bago ito. Kaya naman, hindi niya inaasahan na isang araw ay mabubuhay sa isang salamat kay Tiffany. Tinanggap ni Jasper ang lihim na kagalakan ni Erin at lumingon upang tanungin si Tiffany na nakangiti, ano sa palagay mo ang kaayusan na ito? Tumango si Tiffany at sumagot, mabuti naman. Sasama ako sa plano mo, Jasper. Sige, kung ganoon. Ngayong tapos na, kain na tayo. Kinuha ni Jasper ang kanyang mga kubyertos at sinabing. Pagkatapos ay naglakad-lakad sina Jasper at Henry sa campus kasama sina Tiffany at Erin pagkatapos ng tanghalian. Pagkatapos, nakipag-ugnayan si Jasper kay G. Clem tungkol sa pagpapalit ng tirahan bago bumalik ang dalawang babae para mag-impake at umalis. Pagkatapos ng lahat ng iyon, bumalik sa hotel sina Jasper at Henry. Nang makalabas na sila sa pintuan ng campus, napangiti si Henry kay Jasper at sinabing, yung babaeng Erin. Kahit anong tingin ko,
She's definitely the scheming kind. Sigurado ka bang kakayanin siya ni Tiffany? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 11:18. Kalmadong sagot ni Jasper, wala akong pakialam sa pagiging matalino niya, pero ang huling bagay na si Iwan ay isang taong sobrang tanga. Ang kailangan ko ay isang taong maaaring maging kaibigan ni Tiff sa 4 na taon na gugugulin niya sa universidad. Hindi mahalaga sa akin ang pagiging makinabang niya. Mag-aalala lang ako kung makatagpo ulit siya ng tanga na ganyan Mia. Tsaka, scheming man o hindi, buhay pa rin ni Tiff. Hindi ko kayang gawin ang lahat para sa kanya, kaya siya na mismo ang haharap dito. Nang bumalik sina Jasper at Henry sa hotel upang magpahinga, may ibang tao na nasa kakilakilabot na mood. Mr. Ball, ganyan ang sitwasyon ngayon. Kalmado ang buong stock market at natukoy na namin ang ilang entity na lihim na bumili ng shares. Hindi ito malaking halaga, ngunit nakatutok ang aming mga mata sa kanila kung sakaling kumilos sila. Kinawean ni Alban ang nasasakupan na nag-uulat ng sitwasyon habang lumalalim ang kunot ng kanyang mga kilay. 3 araw. Bawat oras ay mahalaga, ngunit walang ginagawa si Jasper. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Palaging ipinagmamalaki ni Alban ang kanyang sarili sa pagkakaroon ng husay sa pag-iisip na kahanga-hanga, o mas kahanga-hanga kaysa sa sinuman. Gayunpaman, heto siya, nalilito sa kawalan ng aksyon ni Jasper. Tulad ng iba, naisip ni Alban na gagawa ng malaking hakbang si Jasper ngayong umaga kapag nagbukas ang merkado. Bibilhin ng lalaki ang mga share ng Sea Treasures Group na parang baliw at hahanap ng pagkakataon na ibenta ito ng maikli, o susubukan niyang maapektuhan ang presyo ng share ng Sea Treasures Group sa mga piraso ng negatibong balita. Sa kabila nito, natapos na ang mga oras ng kalakalan sa umaga at kasalukuyang sarado ang merkado para sa tanghalian, ngunit wala pa ring palatandaan ng Jasper. Ito ay isang hindi makatwirang hakbang, na naging dahilan upang hindi tumigil sa pagsimangot si Alban mula kaninang umaga. Hindi ito maaaring maging ganoon kasimple. Ngumuso si Dudley sa tabi niya at kumuha ng kapirasong pakwan para ilabas sa loob ng bibig niya. Mapagmataas na sinabi ng lalaki, tiyak na sumuko na siya. Ang kanyang paghahabol ay hindi makatotohanan, sa simula, at ito ay sapat na masama na nagpasya siyang gumawa ng isang bluff. Bakit siya tumalon sa apoy at sisirain ang sarili pagkatapos noon? Tumango si Alban. Pinandilatan niya ang walang pakialam na pag-uugali ni Dudley at nabigo siyang nagsabi, kailan ka titigil sa pagiging napakatanga? Sino sa tingin mo si Jasper? Kung naglakas loob siyang magsabi ng ganoon kagabi, ibig sabihin ay gagawa siya ng hakbang. Kung hindi, makakalimutan ni Jasper ang tungkol sa muling pagnenegosyo sa bansa. Sa palagay mo ay hindi makapagpasya si Jasper sa tamang paraan ng pagkilos sa sitwasyong ito. Huwag mong gamitin ang iyong hanggal na utak upang subukan at hulaan kung ano ang iniisip ng ibang tao. Lalo na kapag si Jasper ang pinag-uusapan ang ugali niya ay hinding-hindi mauunawaan ng pipi mong utak. Nakaramdam ng hiya si Dudley matapos siyang sawayin ni Alban ng walang pagpipigil. Sa isang madilim na ekspresyon, sinabi niya, Tay, kailangan mo bang pumunta sa malayo kapag ipinagmamalaki mo ang tungkol sa talino ng isang tagalabas na kailangan mong pag-usapan ang sarili mong anak? Halata naman ngayon na sumuko na si Jasper. Alam niya na ang pagtatapon ng kanyang mga pondo sa merkado ay hindi magdudulot ng pagbaba sa presyo ng pagbabahagi ng Sea Treasures at mauuwi lang siya sa pagkawala ng kanyang inilalagay. Walang paraan na gagawa siya ng isang bagay na napakatanga. Naiinis na sabi ni Alban, wala sa mood na magpaliwanag pa kay Dudley, shut up, pwede ba? Wala kang kwentang palusot ng isang anak. Mas bata sa iyo ng 2 taon si Jasper at tingnan mo ang pagkakaiba. Kayong dalawa, galit na bumangon si Dudley, at sinabing, kung gayon, magsaya ka sa pagtingin sa stock market ng mag-isa, lalabas na ako. Nakakasama mo na naman yang Lisa na yan. Binabalaan kita, hindi kasing plain ang babaeng iyon gaya ng iniisip mo. Kanina ka pa niya ginagamit, kaya dumistansya ka. Magsasalita pa sana si Dudley nang biglang bumukas ang mga pinto ng opisina. Isang subordinate ang nagmamadaling pumasok sa silid at muntik nang matambas si Dudley sa sahig. Papagalitin na sana ni Dudley ang lalaki nang magulat ang subordinate na pinag-uusapan na may matinding takot na tono. Mr. Ball, may nangyaring masama.
Naglabas ng pahayag ang Swallow Capital na sinusubukan nilang itama ang industriya ng parmasyutiko. Pinihinto nila ang lahat ng mga rebate na inaalok ng mga kumpanya ng parmasyutiko sa mga doktor, na may layuning partikular na ay target ang mga pakikipagsabuatan ng mga doktor na ito sa mga ospital upang kurutin ang mga customer ng kanilang pera. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 11:19. Mr. Ball, tatlong investigative team ang dumating na sa grupo at kasalukuyan silang nagsusuklay sa aming mga account. Lahat ng tao sa grupo ay takot na takot, Mr. Ball. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ng subordinate kay Alban. Natigilan si Alban sa biglang balita. Ilang dekada na siyang nagnenegosyo at naniniwala siyang naranasan na niya ang kanyang makatarungang bahagi ng mga tagumpay at kabiguan. Gayunpaman, nakaramdam pa rin siya ng galit nang marinig niya ang balitang ito. Ilang taon na ang nakalipas mula noong huli niyang naramdaman ang ganito. Napakadilim ng ekspresyon ni Alban. Bilang chairman, nag-iisa at dahan-dahan niyang dinala ang si Treasures Group mula sa isang maliit na pabrika ng parmasyutiko na malapit ng malugi, tungo sa napakagandang negosyo ngayon. Alam na alam niya kung gaano karaming maruming pangangalakal ang ginawa ng kanyang grupo sa mga nakaraang taon. Ang perang ibinigay niya sa mga doktor at ospital na iyon bilang rebate pa lang ay umabot na sa mahigit 1 bilyon. Sakaling matuklasan ito, si Alban ang unang madudurog at mawawasak. Tumahimik ka. Ipinatong ni Alban ang palad sa mesa at sinabing, walang nakakaalam kung ang dagandong na ito ay nakadirekta sa kanyang sarili o sa kanyang nasasakupan. Si Alban pagkatapos ay iritado sa pag-aaral bago siya sumagot ng madilim, sabihin sa lahat ng senior executive sa grupo, sa vice chairman at sa mga general manager ng lahat ng departamento na manatiling kalmado sila. Kung gustong mag-imbestiga ng mga investigative group na iyon, makipagtulungan, ngunit siguraduhin na ang mga bagay na hindi nila dapat makita ay mananatiling lihim. Pumunta ka. Matapos niyang sigawan ang galit na nasasakupan na umalis, napakunot noo si Alban habang kumikislap ang kanyang tingin. Napagtanto din ni Dudley ang kalubhaan ng sitwasyon at nagtanong siya, Tatay, maaari ba itong isa sa mga panlilinlang ni Jasper? Bulsh asterisk T. Panipi. Saway ni Alban, ano sa tingin mo ang nangyayari ngayon? Ang Swallow Capital ay direktang nagbigay ng utos para sa mga opisyal na pumasok sa grupo at magsimulang mag-imbestiga. Sa tingin mo si Jasper ay isang koro ng prinsipe. Hindi hahayaan ng gobyerno na may manghimasok sa ganitong bagay. Matagal na nila itong pinaghandaan. Kalahating taon na ang nakalilipas, nakuha ko ang hangin na ang gobyerno ay mag-iimbestiga sa medikal na paggamot at industriya ng parmasyutiko. Hindi ko lang ini-expect na ganito kabilis at nagkataon lang. Huminga ng malalim si Alban para pigilan ang kaba sa loob niya. Kinuha niya ang kanyang telepono at gumawa ng ilang sunod-sunod na tawag. Sa kabila nito, tila outstation o nasa meeting ngayon ang mga matitinding figure na malalapit niyang kaibigan. Wala sa kanila ang naabot. Matapos ibaba ang huling tawag, inihagis ni Alban ang telepono sa sahig. Itong mga B****. Lahat kayo ay nangungulila sa akin kapag namimigay ako ng mga benepisyo, ngunit ngayon ay pinipili ninyong lahat na mawala. Maingat na nagsalita si Dudley. Ano ngayon, tatay? Kailangan kong bumalik kaagad sa grupo, kung hindi, magkakagulo sila ng walang mamumuno sa kanila. Pagkatapos ay kinuha ni Alban ang kanyang damit at agad na may naghanda ng sasakyan at eroplano. Dito ka sa Waterhoof City. Huwag mo na akong dagdagan ng problema. Wala akong oras at effort para harapin ka ngayon. Mahigpit na binalaan ni Alban si Dudley bago ito umalis. Tumanggaw si Dudley at sumagot, Don't worry, Dad. Makatitiyak ka, mayroon akong pakiramdam ng pagiging angkop. Sigurado akong umaasa. Kuwit. Ang abisong ito mula sa pamahalaan ng bansa ay dumating ng napakabigla. Kahit na ang mga tao sa industriya ng medikal ay hindi naintindihan bago ito, pabayaan ang mga tagalabas. Ang lahat ng mga inspeksyon ng mga negosyong parmasyutiko at mga pasilidad ng medikal na paggamot sa buong bansa ay halos sabay-sabay na isinagawa pagkatapos ilabas ang pahayag. Ang industriya ay agad na nasa ganap na kaguluhan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 11:20. Hindi mabilang na mga tao ang dinala diretso mula sa kanilang mga tahanan at lugar ng trabaho upang tumulong sa mga pagsisiyasat.
Ang mga taong dinadala ay kadalasang mga karumal-dumal na individual na may isang bundok ng ebidensya na nagpapatunay sa kanilang maruming gawain. Ito ang mga taong tiyak na makukulong pagkatapos nilang dumaan sa mga formal na pamamaraan. Ang bagyong ito ay nanalasa sa buong bansa at halos binaligtad nito ang industriya ng medikal na paggamot at mga negosyong parmasyutiko sa ulo nito. Bilang isa sa unang 5 pinakamalaking pribadong pag-aari na industriya ng parmasyutiko, ang Sea Treasures Group ay halos nasa mata ng bagyong ito. Kasabay nito, ang hindi mabilang na mga tao ay nagpatong ng kanilang mga palad sa mesa at napabulalas na kahit ang langit ay tumutulong kay Jasper nang makita nila ang balita. Ang stock market, na kilala bilang ang pinakasensitibong panukala pagdating sa mga balita tungkol sa mga industriya sa mundo, ay nagsimula ng mag-react. Sa sandaling inilabas ang pahayag, nagsimulang bumagsak ang index ng sektor ng parmasyutiko. Ang lahat ng mga presyo ng bahagi ng mga nakalistang negosyo na may kaugnayan sa gamot ay nagsimulang bumagsak. Ang mga bahagi ng pinakamalaking pribadong pag-aari ng mga pharmaceutical enterprise sa bansa ay nagsimulang tumaas, na pinangunahan ng Sea Treasures Group. Kahit na ang mga namumuhunan o mga organisasyon ay hindi maaaring humawak sa kanilang mga stock kapag ang balita ng mga opisyal na pagsisiyasat ng mga negosyong iyon ay pumutok. Ibenta, ibenta, ibenta. Agad na ipinagbili ng lahat ang kanilang mga bahagi ng mga nauugnay na negosyo. Sa sandaling ito, ang mga bahagi ng mga negosyong parmasyutiko ay parang mainit na patatas na walang gustong hawakan. Ang mga presyo ng pagbabahagi ay tinina ng isang kalunos-lunos na pula, at ang maladugong kulay na kumakatawan sa pagkakawatak-watak ng isang astronomical na halaga ng mga pondo na namuhunan sa mga negosyong parmasyutiko. Ang malupit na pagbaba sa sektor ng parmasyutiko ay nagdulot din ng pangkalahatang pagbaba sa mas malaking merkado. Agad na natakot ang lahat. Habang ang sitwasyon ng harbor stock ay hindi kasing trahedya ng domestic Class A securities market, ang presyo ng share ng Sea Treasures Group ay lumulubog pa rin sa dagat ng pula. Ang mga mamumuhunan ay hindi mga idiot, at hindi mabilang na mga tao ang agad na nagsimulang magbenta ng kanilang sariling mga pagbabahagi sa sandaling lumabas ang balita. Walang nang ahas na lumaban sa palengke sa ganoong oras. Kasunod na lumitaw ang mystical site ng mga benta lamang at hindi mga buy-in. Bumaba ng 3 bilyon ang presyo sa merkado ng Sea Treasures Group sa loob ng kalahating oras. Sa pagkakataong iyon, nakabalik na si Jasper sa hotel at ka-video call si Jake. Mr. Lane, sobrang nakakagulat. Maliban sa krisis sa stock ng tsunami sa pananalapi at pagputok ng bubble ng .com, hindi pa ako nakakita ng mga presyo ng pagbabahagi ng napakabilis bago. Nakamit na namin ang 10% drop na nilalayon mo ngayon. Bakas sa boses ni Jake ang pagkabigla at paggalang. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit hiniling sa kanya ni Jasper na huwag gumawa ng masyadong malaking paggalaw. Nakabili na siya ng shares noon, at wala man lang ginagawa, bumaba na ng 10% ang pondo. Bukod dito, ang pagbaba sa presyo ng pagbabahagi ay tila isang maliit na bahagi lamang ng isang patuloy na kalakaran. Walang nakakaalam kung gaano karaming pera ang matitira sa huli. Ang screen ng laptop ni Jasper ay nagpakita ng trendline ng presyo ng share ng Sea Treasures Group sa Harbor Stocks. Sa sandaling ito, naabot na ng presyo ng share ng Sea Treasures Group ang limitasyon. Milyon-milyong mga sell-out na order ang nagresulta sa mga presyo ng bahagi ng Sea Treasures Group na hindi gumagalaw sa limitasyon. Magiliw na ngumiti si Jasper at nagtanong, ano sa palagay mo ang susunod nating gagawin? Natigilan si Jake sa biglang tanong ni Jasper. Susunod. May kasunod pa ba? Hindi ba ang deal ay nagdulot lamang ng 20% pagbaba sa mga presyo ng share ng Sea Treasures Group sa loob ng 3 araw? Mula sa hitsura ng mga bagay-bagay, ang mga presyo ng bahagi ng Sea Treasures Group ay tiyak na bababa sa limitasyon bukas kahit na ano paman. Sa pagtatapos ng bukas, ang 20% na layunin ay madaling makamit ng hindi natin kailangang gawin. Ano pa ba ang kailangan nating gawin? Walang paraan na madaling bumaba si Alban. Pagkatapos ng lahat, ang Sea Treasures Group ay nakalista sa Harbor Stocks at siya ay nasa isang mas mahusay na posisyon kaysa sa iba pang mga pharmaceutical enterprise na nakalista bilang domestic Class A shares, mahinahong sabi ni Jasper.